Yo, this is Alas. And after my first day in Frost Kingdom, ipapakita ko sa video na to ang login routine na ginagamit ko para masulit ang oras ko sa game. The game never runs out of things to do, no? At ang challenge is knowing what actually deserves your time. Every login, ang dami activities na naghihintay. Trial Hall, ROC, Daily Quests, Expedition Gate, at marami pang iba. At habang tumatagal, may isang bagay ako napansin. Hindi lahat ng available, kailangan mong gawin agad. Instead of treating everything like a checklist, iba na yung naging approach ko. Every login, isang tanong na lang yung lagi kong iniisip. Ano ba talaga yung may pinakamalaking impact sa progression ko? Habang tumatagal, mas naging clear kung bakit hindi ko kailangan gawin lahat ng activities agad. Imbis na isipin ko kung ano yung pwede kong gawin, ang iniisip ko is kung ano yung uunahin ko. Sa current stage ng account ko, trial haul agad ang una kong chinecheck. Kasi ito yung activity na nagbibigay ng pinakamaraming value sa account ko ngayon. Pagtapos nun, lumilipat naman ako sa ROC for other rewards. Isa pa, limited lang din yung energy. Kaya gusto kong gamitin muna sa activities na mas malaki yung value. Yung monsters, hindi na masyado. Madalas ginagawa ko na lang siya kapag kailangan sa trial hall o may objective akong tinatapos. Habang ginagawa ko yung mga activities na yon, napapansin kong may natatapos din akong daily quest at ibang event missions. Kaya imbis na habulin ko yung activities isa-isa, inuuna ko muna yung may pinakamalaking contribution para mas konting oras yun nagagamit ko at mas mabilis akong natatapos. After ko matapos yung mga priority activities, hindi pa ako nag-upgrade agad. May isa pa akong gagawin. At tatapusin ko muna lahat ng pwedeng tapusin. Hindi ko din muna bubuksan yung mga rewards na na-claim ko. Kasi gusto kong makita yung naipon ko sa dailies for that day. Ito talaga yung favorite part ko sa bawat login eh. Yung pag-open ng mga rewards na nakuha ko sa routine ko. At depende sa laman ng inventory, no? Pero lahat ng pwedeng buksan, binubuksan ko. Then, pagkatapos nun, diretso na ako sa city construction. Hindi din ako nagtitipid sa mga tech books
Random naman kasi at different books ang binibigay. So lahat ng pwede kong i-upgrade ko. Then, sa mga same required materials naman, tulad ng castle at hospital, priority ko is yung castle. Wala akong sinusunod na perfect upgrade path, no? Kung ano yung available gamit yung materials na meron ako, yun yung ina-upgrade ko. At pagtapos ko ng mag-upgrade, babalik ako sa city at i-merge ko na lahat ng barracks at soldiers hanggang sa highest level na available. At syempre, di pwedeng walang training, no? Lahat ng bagong barracks, gagamitin ko ulit para mag-train ng panibagong soldiers. Then, bago ako umalis, chinecheck ko rin kung may available na research sa academy, no? At kung meron, kukunin ko. Pagtapos nun, idle muna yung account. Hintay-hintay lang mag-regenerate yung energy, tapos balik sa ROC. At doon umiikot yung buong routine ko, no? At yan yung buong daily login routine ko at yung mga nalaman ko sa first day of playing. Hindi perfect at habang lumalakas pa yung account ko, sigurado magbabago pa yung mga priorities ko. Pero sa current stage ko ngayon, ito yung system na nagbibigay sa akin ng pinaka-consistent na progression sa bawat login ko. Pero here's the thing, no? Malaking tulong ang routine na to sa progression ng account mo. Pero hindi ito yung pinakamalaking advantage sa Frost Kingdom. At yun yung pag-uusapan natin sa next video ko. Kaya kung gusto mong mas mabilis lumakas sa Frost Kingdom, magkita tayo sa susunod na guide.